Hello there, I'm Carby Shen Sugilon from PIT 339 FSMB. So this is the group 8 and gagawin natin ngayon ay EcoSafe Kitchen Challenge. Sa video na ito, ipapakita namin ang kalinisan sa kapaligiran at kung paano tayo magtapon mga basura sa tamang basurahan. Ang pagtapon ng basura sa basurahan ay hindi lang ito nangyayari sa restaurant, sa labas ng bahay, or sa ibang establishment, kundi magagawa ito sa loob din ng kusina or sa loob ng bahay. Alam niyo ba, ang Marikina ay isa sa napakalinis na lugar sa Pilipinas? Dahil sa napakalinis na lugar na ito, wala kayong makikitang basurahan sa kapaligiran. Dahil as in zero waste disposal ang Marikina. Halos sa lahat ng lugar sa Marikina ay wala kayong makikitang mga nakakalat na basura dahil may linis ito. Hi, I'm Berlin May Belsa. Ito yung ingredients na gagamitin natin. First, maghihiwa muna tayo ng sibuyas. Tapos, pagkahiwa natin, i-dice natin siya. Tapos naman ay maghihiwa tayo ng ampalaya. Tapos huwag nyo itatapon yung mga hindi na kailangan sa ampalaya. Like yan. Iaano nyo siya. Ihiwalay nyo siya sa plastic. Kasi magagamit natin siyang pangpataba ng plants. Like pwede nyo siyang gamitin na pampataba. Ganun. Tapos yung itlog, yung shell niya, pwede nyo din siyang gawing pangpataba. Ganun. Tapos yan guys, pagkatapos nating magluto, pwede na nating ilagay yung mga hindi na kailangan sa ampalaya at saka yung shell ng itlog sa mga plants natin, sa mga ganyan. Pwede din kasi siyang ng tubo, like yung pwede siyang tubuan ng ampalaya, ganon, maging plant talaga siya. Parang sa mga yan, yung mga ganyan, no? Kumbaga parang magkakaroon siya ng buhay ulit. Nakita niyo naman sa video na ito na hindi lang pala basura ang kailangan pwede itapon sa basurahan. Halimbawa na lang yung mga balat ng sibuyas, yung shell ng itlog, ay pwede natin ito matanim pa upang gawing pampataba at tumubo pa ulit bilang halaman. Ngayon ay nakita na natin sa video kung paano sila gumawa ng basurahan ng katulad na lang ng napupulog, hindi napupulog at recycle. At pinakita rin sa video na ito kung paano nila ito tinapon ng maayos at nakabukod-bukod. At ipapakita na lang dito sa screen ang Environmental Management and Waste Disposal Plan. EcoSafe Kitchen Environmental Safety and Waste Management Plan. Number 1, we have waste inventory table such as organic waste, recyclables, residual waste, hazardous waste. So for organic waste, we have vegetable scraps and leftover food. For recyclables, we have plastic bottles, cans, and paper or cardboard. For numbers residual waste, we have food wrappers and tissues. And for the hazardous waste, we have used oil, broken glass, and cleaning chemicals. Number 2, segregation system color-coded beans such as green bean, blue bean, black bean, red bean. For green bean, we have biodegradable food scraps, peels, leaves. For blue bean, we have recyclables such as plastic,
grass, paper, or metal. For the black bin, we have residuals such as wrappers, contaminated issues, and for red bin, we have hazardous such as chemicals, batteries, and used oil. We have number 3, green practices. Turn off unused lights and equipment. Minimize water usage, fix leaks and immediately. Reuse containers and reuse single-use plastic. Compost food scrap. Buy ingredients in bulks to reduce packaging waste. For number 4, we have waste reduction targets. Reduce food waste by 35% in 3 months. Improve recycling rate by 40%. Reduce single-use plastic in the kitchen by 50%. Promote clean as you go habit every shift. And for number 5, we have legal and ISO 14001 compliance, Republic Act 9003. So we have proper segregation at source, recycling and composting, proper labeling and use of color-coded bins. ISO 14001 year 2015 we have supports the plan, do check act system, encourages continuous improvement in environmental safety, promotes organized waste management and pollution control. I hope na marami kayong matututunan na sa kalinisan at sa kapaligiran. Ngayon, alam niyo na kung paano magtapon ng maayos sa basurahan, sa hindi nabubulok at sa nabubulok. At kung may purpose man ito, pwede ito ilagay sa recycle. Thank you for watching.